sinusubok ata. Kung tinutukso ng Diyos. Parang gayon. Aminado po ako, yun, bilang isang kabataan. Siyempre, ang kabataan, maraming tukso, di ka po. At yun po minsan ay nagiging kaisipan natin pag tayo ay may nararanasan ay naiisip natin, biga ako'y tinutukso. Pero sabi nga po kanina sa lesson, mali daw po itong kaisipan. Sabi nga po sa James 1 verse 13, huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. At sa pagpapatuloy po sa verse 14, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit, nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So, ibig sabihin nasa atin po, hindi po ang Diyos ang tinutukso sa inyo. Hindi po dahil ito ay tinutukso tayo ng Diyos. Ito po ay nasa ating sariling pagnanasa. Alalahanin po natin na tayo po ay mga tao, tayo po mahihina. Tayo po ay mayroong sinful nature. At yung tukso, hindi nga daw po talaga ito galing sa Diyos. Kailanman hindi nagmula ang kasalanan sa Diyos. At ang gusto ng Diyos ay ito'y ating malabanan at malampasan. Sabi din daw po, ang temptations ay usually nararamdaman during your peaks in life. Ano po bang peaks in life? Kung kailan pakiramdam mo okay na, akala mo pag nabinyagan ka na, wala na, okay na, kaya mo na. Pero hindi. Ang tukso po ay palaging nariyan. Pero I want to clarify din po na ang tukso, hindi lamang po through the peaks in our life, mostly during our lowest moments. Sa mga panahon na parang tayo'y sobrang nasa baba na, yan. Tayo ay usually tinutukso, di ka po. Sabi nga po ng Biblia, hindi titigil ang kaaway na tayo ay tuksuhin at madala sa kasalanan. At ang isa pa po na talagang kung iisipin ay ganito ang nangyayari. Usually, when it comes to temptations. Sabi daw po ay alam ng kaaway kung saan kayo tutuksohin. Yan. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Halimbawa, maaaring ako sa aking sarili, ako po ay isang mag-aaral. Ako po ay may mataas na pangarap. Yan. Gusto ko po na ako po ay ganito, ako ay nakakapag-aral ng maayos. At tama naman po, di ka po, tama naman po na bilang isang mag-aaral, ikaw ay may pangarap. Ngunit sabihin na natin, maaaring gamitin ito ng kaaway upang ikaw ay matukso at madala sa kasalanan. Alam ng kaaway, kunwari na ikaw ay gusto mong maabot yung iyong pangarap, na kahit sa araw ng Sabat, ikaw ay tutuksohin na mag-aral. Tutuksohin ka na, ay pumasok ka na ng araw ng Sabat para ikaw ay perfect. Perfect ka talaga sa attendance, perfect ka sa school. So, dahil maaaring need mo talaga ng maraming oras para ikaw ay makapag-aral. At kapag yun nga po, para sa mga Adventist students, Adventist na yun nga po, na hindi pumapasok sa mga Adventist institutions, ito po ay isa sa pinakamalaking challenge sa amin. Ano po? So, alam ng kaaway kung saan tayo pwedeng tuksuhin. Ngayon po, ang tanong ay, how do we overcome temptations? Ito na po. Meron po akong hinanda na 4 na paraan. Paano po ba natin malalabanan o malalampasan ang tukso? Unang-una, magbantay at manalangin. Or sa English ay watch and pray. Sabi nga sa Matthew 26 verse 41, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Dito po, nung sinabi po ito sa Book of Matthew, parang talagang naisip ko na talagang naramdaman ni Jesus, talagang naging tao si Jesus. Kasi alam niya na may kahinaan ng tao. Maaring sa ating isip, sabi nga po, ay maaring sa ating isip, kaya natin, yung spirit natin is willing naman, gusto mo naman gawin yung tama. Gusto natin, pero yung kahinaan natin bilang mga tao, pwede pa rin tayong hilahin papunta sa kasamaan. Hindi ka po ay madaling sabihin na, oo,
sitwasyon, hindi natin alam na tayo ay mahihina at kung hindi talaga tayo naging watchful, hindi tayo naging mapagbantay o attentive sa posibleng mag-lead sa atin sa masama, hindi tayo nagdasal, at basta tayo nag-rely sa ating sariling kakayahan, talagang tayo ay mabilis na matutukso, mapupol tayo sa temptation. Sabihin na lang natin halimbawa, kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ay addict sa pagsa-cellphone, addict kang maglaro ng mga mobile games, yan. Alam mo yun sa iyong sarili. At alam mo na may tendency ka na gumamit ikaw sa araw ng Sabado. Kung hindi ka naging mapagbantay sa iyong sarili, hindi ka watchful, hindi mo idinasal sa Panginoon, for sure matutukso ka at matutukso. Lalo na kapag dala mo yan lagi sa simbahan. Di ka po, ang cellphone po lagi po natin nadadala. Hindi po talaga natin minsan talaga kayang iwan sa ating mga tahanan. So kumbaga po, tayo po ay pinaalalahanan na sa mundo ngayon kung saan mabilis tayong madistract ng mga makamundong gawain o mga bagay, maaaring tayo ay makalimot na humingi ng gabay at tulong sa Panginoon. Mahalaga daw po na tayo ay magbantay. Kung ang alam natin gagawin natin ay pwedeng mag-cause, pwedeng magtulak sa ating gumawa ng kasalanan. Kung alam natin na tayo pala ay paparuna, iwasan na natin. Alisin na natin agad at ating ipagdasal agad sa Panginoon dahil ang prayer po napaka-powerful. Ang ating pong pagdadasal sa araw-araw, sa pag-iisip, bago tayo matulog, bago tayo kumain, bago tayo magbiyahe pa school o sa trabaho, napaka-powerful niyan para tayo ay matulungan na mamuhay na ayon sa gusto ng Panginoon. Tayo po ay pinalalakas ng Panginoon upang malabanan at malampasan natin ang tukso. Pangalawa po ay gamitin ang salita ng Diyos. Study the Bible. Very common na, lagi natin naririnig. Sabi nga po sa awit 119 verse 11, iningatan ko sa puso ko ang iyong salita upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Kung maalala po natin yung story ni Jesus, di ba po siya ay na-tempt sa wilderness. Alam natin kung paano niya ginamit ang salita ng Diyos para malabanan ang tukso ng kaaway. At kagaya daw po ni Jesus, tayo po ay binigyan ng magandang example. Inanyahan tayo ng Panginoon na gamitin din natin ang salita ng Diyos para labanan ang tukso. Di ka po kahit po ulit na nasasabi sa atin, sa totoo lang po, napakahalaga na tayo ay may malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Halimbawa na lamang po, kung kunwari may pagkakataon na natutukso kayong manghusga ng kapwa, bigla ka nalang inakasalubong na parang kakaiba. Kapag tayo ay nagbabasa ng Bible at naalala natin, Matthew 7 verse 1, do not judge others or you too will be judged. O diga po, tayo po ay nakakaiwas kasi naalala natin na sinabi ng Diyos, ay huwag daw po tayo manghusga. Kaya huwag tayo manghusga ng ating kapwa. O kaya, natutokso ka, nalabanan mo yung kaaway mo na kanina ka pang kinukulit or matagal ka nang inaaway. Pero maalala mo, Matthew 5 verse 44, love your enemies, pray for those who persecute you. Diga po, parang ang sarap sa pakiramdam na may salita ng Diyos na gumagabay sa iyo sa tuwing merong mga tukso na dumadaan sa iyong buhay. Kung tayo man ay may kausap, ako po sa aking sariling karanasan, ako po'y medyo ganun yung pasensya. Ay pag ako'y nasa school, may mga kaklase kang talagang minsan gusto nang mangulit, minsan